Okay, good afternoon everyone. This is RGP Vlogs and this is Romero Poblador. Isang magandang hapon po sa inyo lahat. At meron po sa ating nagtatanong, ano raw ang pagkakaiba ng improvised play, no, na inilalagay sa mga motorsiklo at saka yung temporary play. Okay? So, yan po ang pag-uusapan po natin ngayon. Roll muna natin yung ating intro, okay? So, intro please. So, ayun, mga tropa nating motorista. So, sa mga nagtatanong po, ano po yung pagkakaiba ng improvised play sa temporary play? At ano ba yung pwede yung maging violation, no, sa LTO kung sakali kayo ay mapara? Okay? So, tignan natin yung definition ng LTO regarding sa improvised play. Okay? So, improvised play, for this purpose, improvised play shall refers to plate which may be made by the vehicle owner. Ibig sabihin, ang pwedeng magpagawa ng improvised plate po ay yung mga may-ari ng sasakyan. So, ito rin po ay nire-refer din po doon sa mga dati nang merong plate number na nawala or nasira or kaya mutilated na po, no? Mutilated plate number. Ibig sabihin po ay pwedeng sa kalumaan ng plate number ay hindi na mabasa. Kung sakali po na nawala ang plate number, okay? Sakaling nawala ang plate number po ninyo. So, maaari po kayong mag-apply ng panibagong plate number. O kung saan kayo LTO pumunta, siguro naman po ay any LTO district office ay pwede kayong mag-apply ng replacement ng inyong plate number. But kailangan din po ninyo na mag-secure ng tinatawag na authorization to use improvised plate. Dahil kayo po ay meron ng dating plaka at dahil nawawala yung plaka ninyo or hindi na mabasa or kalumaan na, nasira na, so kailangan nyo pong mag-secure ng tinatawag na authorization to use improvised plate. Madali lang, tandaan, pag improvise, lumang plate number na nawala, tapos or kaya nasira o kaya hindi na mabasa, ito ay tatawagin na improvised plate kung sakaling mag-apply kayo ng replacement. Okay? So, ang kaakibat nito, ang sabi dito, the concerned LTO district office which process the duplicate plate request upon the submission of the owner of the necessary requirement shall issue the corresponding authority/permit. Okay? So, yun yung nagbibigay sa inyo, yung authorization to use improvised plate, ang nagbibigay sa inyo ng permiso para makagamit ng improvised plate. Okay? So, ano naman ang tinatawag na temporary plates? Okay? So, yung temporary plates ay refers to plate which shall be issued by the dealership to vehicle owner pending the issuance of actual physical plate. Ibig sabihin, since bago ang sasakyan, so bago ang motor, wala pang plate number, ano? So kung yan ay brand new, so may iuwi po ninyo yung sasakyan ninyo, no? For dealer to mula sa dealer at saka sa inyong bahay.
So, however, hindi nyo na po siya magagamit pansamantala. Okay? So, bakit hindi magagamit pansamantala? Dahil baka kayo mahuli for unregistered vehicle. So, kapag unregistered vehicle ay merong kaukulang penalty na 10,000 pesos plus 2,000 for the reckless. So, almost 12,000, no? So, ang advice ko sa lahat ng gagamit ng motorsiklo ay wag na munang gamitin yung mga brand new na binili po ninyo until such time na dumating po yung inyong registration, yung certificate of registration and official receipt ng inyong sasakyan. Okay? So, pag meron ng ORNCR, maaari na ninyong gamitin. So, balikan natin, no? Temporary plates. Okay? So, ito raw yung mga without assigned plate number, mga wala pang plate number, o kaya meron man plate number na naka-assign pero hindi pa nagagawa yung physical or yung actual na license plate, hindi pa na i-distribute. Okay? So, you are authorized, no, yung mga owner o kaya yung mga dealer ay binibigyan ng authority, no, para magpagawa ng kanilang temporary plates. Okay? Sa importante po, masunod po yung sinasabi ng LTO regarding sa paggawa po ng temporary plates. Okay? Yung mga dealers po, alam yan. Alam ng mga dealers po yan. Okay? So, lagi natin bukang bibig, naririnig, paano kami magkakaroon ng plate number o paano namin magagamit yung ano natin, yung motor natin kung walang plate number. So, ang importante po ay yung dealer, kausapin po ninyo na kailangan po ay sa lalong madaling panahon na makuha po ninyo yung inyong motorsiklo ay mailabas po kagad nila yung certificate of registration and official receipt. Nandun po sa official receipt, ilalagay ko rin po sa kung nasan po yung tinatawag na MB files. Okay? Kung wala pang plate number na assign, you can use the MB file number para maging temporary plate. Okay? So, ilalagay ko po din dito sa video na to kung ano yung itsura ng temporary plate na ang gamit po ay MB files. Okay? Then, kung meron naman assigned plate number, ibig sabihin meron ng assigned plate, pero wala pa yung physical. So, maaari, ang nakalagay po doon, nakalagay yung temporary plate. So, ilalagay ko rin po dito sa description, no? Sa video na to, yung tinatawag po na temporary plate number na itsura po niya. Okay? So, tingnan po natin sa graph na ginawa ng yung graph na ginawa po ng LTO. Okay? So, dito sa first row ng graph po na to ay nakalagay improvised plate. Okay? Sino yung primary responsible? Yung vehicle owner. Okay? Anong purpose? Vehicle identification pending issuance of replacement plate. So, ibig sabihin po, ang purpose ng improvised plate ay nag-aantay po siya ng replacement ng kanyang license plate. Then, with authority to use improvised plate, nakalagay po dito sa draft ay yes. Ibig sabihin, nangangailangan po yung improvised plate ng authority. Okay? So, nakalagay din dito ang fonts. Pag private, black. Pag government, red. Pag for hire, yellow. Pag diplomatic, blue. Pag hybrid electric, green. Okay? So, yan po yung mga fonts color. No? So, sa temporary naman po, temporary plate with assigned number, meron ng assigned number, dealer, nakalagay. Ang primary responsible po ay dealer. So, dapat po sa dealer nyo yan hihingin. O, kung wala naman po, pwede naman po kayo magpagawa. Okay? So, pero ang nakasaad po dito, ang primary responsible po do sa temporary plate, assigned plate number is the dealer.
So nakalagay po dyan, vehicle owner already registered, no? Pag naka-registered na po yung vehicle owner na. Pero yung wala pa talaga, wala pang assigned number, ano po yan, primary responsible po dyan ay yung dealer. Then, sa vehicle owner do sa vintage, syempre yung pag vintage car po yan, yung vehicle owner na po ang responsible. Anong purpose? Vehicle identification pending issuance of actual license plate. Ibig sabihin, wala pa yung actual na license plate. Then, kailangan ba ng authorization to use improvised plate? Hindi na. No? Nakalagay po dito sa draft po na ginawa ay no. Okay? Ano naman ang fonts? Okay? Ng kulay ng fonts. Pag private, black, government, red, for hire, yellow, diplomatic blue, and hybrid electronic green. Okay? So, temporary plate. Okay? Without assigned number plate. Okay? Sa mga four-wheel vehicle, you can use the conduction sticker plus the MB file number of your motor vehicle registration. Okay? So, magkasama po yun. Sino ang responsible? Yung dealer, if new. But, if already registered na ito, no? Yung sasakyan ninyo, kung naka-registered na, so, ang responsible na po yan yung may-ari. Then, vehicle identification, ang purpose, pending issuance of actual license plate. Tanong, kailangan pa ba ng authorization to use improvised plate? So, hindi na rin po kailangan ng authorization to use improvised plate. No? Ano ang fonts color? Pag private, black. Pag government, red. Pag for hire, yellow. Pag diplomatic, blue. Pag hybrid, electric, green. Okay. So, sana po nakatulong po itong video na to at para makaiwas po sa huli. Tanong, magkano ang huli ng mga walang plate number? Pag sinabing walang plate number, as in walang nakalagay, walang improvised plate, walang temporary plate, as in blanco, no? Wala po talaga nakalagay. Kapag ganyan po, base po sa Joint Administrative Order number 2014-01, failure to attach or improper attachment, tampering of authorized motor vehicle license plate and or third plate sticker. This include the attachment of any unauthorized. So lalabas po na kapag walang authority from the LTO yung improvised plate ay unauthorized plate number. Magkano po yung unauthorized plate number? That is 5,000. Okay? Ngayon, temporary plate, no? Mali-mali naman yung fonts. Papasok pa rin po yan sa unauthorized plate number. Kasi kailangan meron pong directives ang LTO kung paano nyo yan gagawin, yung temporary at saka yung improvised plate. Yun lang po, no? Maraming salamat po at sana po ay meron kayong natutunan at sana po ay mag-comply po tayo lahat, no? Doon sa tinatawag na paglalagay po ng plate number. Mahalaga po yan, yung paglalagay ng plate number. Kasi kapag merong na aksidente, merong nagkaroon ng krimen, itong mga plate number na to na makikita sa CCTV ay malaking magiging parte nito para may resolba po yung mga problema yung ganyan. Ano? So, hanggang dito na lang po at maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. God bless po.